time ako nagtrabaho hanggang sa nabuntis ako. Nagtrabaho pa rin ako, siguro hanggang 8 months. Buntis ako dito, laki ng tiyan ko, nagtatrabaho pa rin ako. Dito na ako guys sa sa labas. Papunta na ng trabaho. Ihahatid ako ng asawa ko guys sa trabaho kasi hindi ako marunong mag-drive pa. So bali 10 to 15 minutes lang papunta sa trabaho ko kung walang traffic. See you at work guys! Hello guys! Ito, nandito na ako sa trabaho. Medyo matumal kasi Lunes naman. Usually guys, nagiging busy dito pag mga bandang alas 5 na ng hapon kasi uwi na ng mga tao galing sa trabaho. Diyan yung labas guys. Palit lang itong store guys. Welcome. Alright, it's 10. There you go. Thank you. Happy day. Thank you. Thank you. Bala ang manager dito guys, yung asawa ko. So, inatid niya lang ako kasi pumasok siya ng ng madaling araw. Umuwi siya mga alauna na ng hapon. Tapos, sakto naman na ako ay papasok ng alauna. So, kaya inatid niya ako dito. Tapos, uwi na siya. Mamaya, sundin niya yung anak namin sa school kasi nag-out siya mga 2:40. Yung una kong trabaho dito guys, hindi ako nag-training kasi nasanay na ako mag-trabaho dito dahil nung unang punta ko dito sa Amerika, sumasama ako sa trabaho sa asawa ko. So, doon ako natuto mag-cashier tapos matutunan kung paano mag-sukli, yung mga coins nila. Ngayon, kaya nung nag-start ako magtrabaho, hindi na ako nahirapan. Kala ko dati hindi ko matututunan yung mga pera nila kasi nalilito ako. Pero ngayon guys, madali lang pala. Pagdating ko kasi dito guys, noong 2017, hindi ako nag-start agad ng trabaho kasi kailangan ko maghintay ng permit to work tapos yung SSS para legal ka magtrabaho. Tapos nung natanggap ko na yon, inabot na ng 2018. Kaya doon 2018 ako nakapag-start ng trabaho. Tapos yun, full time ako nagtrabaho hanggang sa nabuntis ako. Nagtrabaho pa yung ako, siguro hanggang 8 months. Buntis ako dito, laki ng tiyan ko, nagtatrabaho pa rin ako. Okay lang naman guys, kasi yung namin noon, yung tinitira namin noon, across the street lang. Kaya minsan, okay lang na maka-exercise ako, naglalakad ako papunta work. Minsan, nagpapatid ako sa asawa ko. 5 minutes lang naman ang layo. Pero ngayon guys, nag-move na kami sa isang city. Pakita ko sa inyo guys kung paano ako maglagay ng pag halimbawa may bibili ng gas sa akin. Tapos ito yung mga guys, mga pumps sa labas. Meron kaming 8 na pumps. Tapos pag halimbawa gusto nilang mag-pay dito sa akin, sinasabi nila kung magkano yung amount. Tapos pipindutin ko lang yung halimbawa number 3. Sa number 3 sila. Ipipindutin ko lang yung prepay. Tapos ilalagay ko dyan kung halimbawa $20 gusto nila. Pipindutin ko na lang to. Pero pag halimbawa 25, ilalagay ko dyan $25. Tapos i-enter mo lang siya. Ganyan mangyayari. Tapos pipindutin mo siya next, yung pay. Tapos may tanong dito guys kung meron silang mga loyalty para makasave ka ng mga cents. Pag meron, pinutin mo yung yes, tapos ita-type nila doon sa pin pad. Diyan. Yung number nila. Tapos, yun. Tapos pag wala naman, pinutin mo lang yung no. Tapos ganyan na yung mangyayari. Tapos pag halimbawa, gusto nilang mag-pay ng cash, ito, cash yan, 25, pindutin mo lang yan. Tapos pag halimbawa card, dyan lang. Tapos mag-insert na sila dyan ng card or magta-tap na lang. Ayan. Tapos kunwari, ilalagay natin siya ng cash. Pindutin ko lang yung cash. Pero kung halimbawa yung pera nila guys, 50 or 100, i-type mo dyan. Tapos halimbawa ngayon, ang pera nila ay sakto na 25. Pindutin mo na lang yung saktong 25. Tapos ganyan ang magiging
itsura niya sa labas. Nakalock, tapos ibig sabihin, ready na siyang i-pump. So ngayon, tanggalin natin yan kasi para walang kumuha. Pinutin mo lang yan, i-stop mo. Tapos, pinutin mo yung void prepay. Tapos may tanong ulit dyan kung sure ka ba na i-void mo or tatanggalin mo yung dollars dyan na nakalagay. Yung sabihin mo yes. Press mo ang yes. Tapos, ayan na. Pinutin mo ulit ito. Ayan. Bubukas yung register mo. Meaning, natanggal mo na. So, you're good. Madali lang naman guys matutunan yung register dito. Sa tagal ko ba naman yung nag-work dito, hindi ko pa naman yan mamaster. Siguro kung halimbawa mag-work ka dito, mga i-train ka lang ng 1 to 2 days, makuha mo na. Yung trabaho dito guys, mag-cashier ka lang, tapos gawa ng kape. Kasi may kape kami dito all day, tapos magpunas-punas kung may makita kang mga malikabok, tapos magbantay sa labas din, yung parang tingnan mo kung okay sa labas. So ipakita ko sa inyo kung anong klase yung kape namin na ginagawa. Ayan guys, dito ko ginagawa yung kape. Dalawa lang ngayon kasi hindi naman masyado mabili. Pag mainit kasi ngayon dito sa California. At yan ang sa labas namin guys. Nasa kami na sa gilid ng freeway. Hotdog. Kung gusto mo kumain ng hotdog, pag nagtatrabaho ka dito, pwede kang kumuha libre. Tapos parang lunch mo na yun. Tapos dito yung lungga ko. Alam mo guys, yung nangyari dito sa akin dati, mga 2 years ago na siguro. Nagtatrabaho ko noon 2 o'clock sa hapon hanggang alas 10 sa gabi. Tapos nung mga bandang alas 9 na yata guys ng gabi noon, hindi ako busy. Tapos merong isang lalaki na na pumunta din sa loob. Alam ko ano gagawin. Tapos pag ganun siya guys. Tapos yung inahawakan niya yung sa kanya. Tapos natakot ako kasi wala pa namang mga tao, hindi ako busy noon. Tapos natakot ako, tapos sabi ko sa kanya, "Sir, can you go outside because you making me feel uncomfortable." English. Tapos sabi niya, hindi siya nagsasalita. Tapos sabi niya, parang nakaanong siguro yung guys, alam mo na ibig ko sabihin niya. Tapos di lumabas ako, ginawa ko yung susi dito. Tapos lumabas ako. Tapos sinundan niya din ako. Tapos yun, nanginginig na ako guys. Tapos bigla siya lumapit sa akin. Tapos nakahawak lang siya sa kanyang baba. Tapos dito tumakbo ako pa balik dito sa loob. Tapos sinila ko yung pinto. Dahil lalit talaga ako guys kasi sobrang takot ko. Tapos umiyak ako guys kunti kasi parang akala ko kung ano nang mangyayari sa akin. Kasi lalaki, tapos wala pa namang makakapagtulong sa akin kasi walang tao dyan sa labas. Tapos tinawagan ko yung asawa ko. Buti nga malapit lang ang bahay namin dito. Kaya dumating siya agad. Tapos parang nanginginig ako guys mag-explain sa asawa ko kung ano yan nangyari. Tapos siya yung tumawag sa pulis guys kasi hindi ako makapagsalita. Parang nanginginig pa ako. Tapos nung dumating na guys yung pulis, nag-imbestiga sa akin kung ano daw yung ginagawa. Di in-explain ko sa pulis kung ano yung ginagawa. Tapos hindi ako makapag-explain masyado guys kasi yung boss ko parang naiyak kasi ako guys. Pinakalma muna ako bago ako interview. Kasi hindi ko mapigilang umiyak kasi natakot talaga ako. Ang ginawa ng pulis guys, na siya dito, nakaban na siya dito. Hindi siya pwede hindi na siya pwede pumasok sa store namin. Tapos pag pumunta pa siya, uhulihin siya ng pulis, makukulong siya. Kasi kumbaga trespassing na siya. Tapos guys, mga after a week guys, nakita ko yung lalaki. Pumunta siya dito sa akin, nag-apologize siya, humingi siya ng pasensya. Hindi niya daw alam yung ginagawa niya ng time na yun. So sabi ko, okay lang. Sabi ko, wag mo nang ulitin. Yun, tapos umalis agad din siya. Tapos after nun guys, hindi ko na siya nakikita. Para feeling ko baka nakakulong na kasi baka kung ano na naman ginawa niya. Wag naman sana.
At sana guys, kung nagustuhan mo ang video ko, please subscribe. Malaking tulong yan sa akin kasi gusto kong mag-grow yung channel ko kasi masipag ako mag-upload guys. Gusto ko talaga yung gumagawa ng video at saka gusto kong maging successful sa YouTube para matulungan ko yung mga gusto kong tulungan kung kapag mag-saw dito. Tatawa ako mag-Bicol. So mga taga Bicol dyan na nanonood kayo ng video, sana nag-subscribe ka at sana namuyahan mo yun sa akong video. At ako ang nagpapasalamat sa suporta mo. Taga ko guys, taga Albay, pero sa inutan pa kang Naga. Hindi kong aram nindo ito, sa bandang Libo na ako guys. So, kung sa mga taga dyan, mga taga Bicol dyan, hello sa Indontero. Meron pala ako sa inyo ikakwento. Di ba yung asawa ko ay manager din dito. So nagtatrabaho ako dito nung araw na yun. Sa registered ako sa cashier. So nakaganito ako guys. Tapos nasa likod ko yung asawa ko. Nag-ano siya nitong mga cigarettes. Nag-inventory kasi siya. Tapos meron akong dalawang customer na lalaki dito sa harapan ko. Tapos sabi nila sa akin, sabi niya, "You're so beautiful. Can I have your number?" Tapos sabi ko, parang akong natakot na parang, kasi yung mga asawa ko nasa likod ko. Tapos sabi ko, "Oh no, I'm married." Yung asawa ko biglang gumanon, sabi niya, kasi nakatalikod siya eh. Biglang gumanon, umarap siya. Sabi niya, sabi niya, she's married to me. Tapos sabi niya, "Leave her alone." Oh my God. Para akong nataya guys na natatawa kasi yung reaction ng asawa ko. Pero hindi naman pagalit guys. Yung parang malumanay pa din yung niya, yung boses ng asawa ko. Tapos sabi nung customer ko na dalawa, sabi niya, "Oh, I'm sorry. We just want to be friends. Or it's just for friends." Sabi ng asawa ko, kahit na. Nakakatawa yung minsan mga customer. Hindi naman guys kasi sa pagmamayabang. Pag nandito ako sa trabaho, mga lalaki dito minsan humingi ng number ko. Sabi ko, parang sabihan ko, hindi nyo ba ito nakikita? Tapos kayo, pag minsan pala, halimbawa sabihin mo na married ka, sabihin nila na, okay lang, hindi naman natin sasabihin. Parang tanga lang. Tapos, akala siguro nila guys, yung parang basta-basta mo na lang ibigay yung number. Feeling ko nag-joke din sila guys. Para baka, yung tawag doon, yung baka sumakay ka sa mga joke nila. Guys, maraming pasalamat sa panonood ng video ko. Pag out mamaya guys, mga 4, pupunta kami sa Filipino store kasi kasi gusto kong bumili ng pagkain Pinoy. Yung gusto kong sa Bicol guys, magkusido, yung magsinabawan. Hello. Hi, how are you? Good, thank you. How are you? Flowers like that? Sunflowers? Yeah. Yeah, it's over there. At the back. Just flowers. Sunflowers there? Oh, we don't. Sorry. Yes. There's a key and outside to the left. Hi. Can I put 50 on three, please? Okay. And I have my phone number too. Sure. That's alright. Shall I like a receipt? Okay, thank you. You too. Punta kami guys sa Filipino store kasi gusto ko bumili ng pagkain Pinoy. Hindi ako mabuhay dito sa Amerika na hindi makakain ng Filipino food. Ito yung dalhin ko. Andito na ako sa sasakyan. Yung asawa ko guys, hindi siya mahilig magpa-video or mag-pictures. Takot sa camera kaya hindi niya masyado makita. Andito na tayo guys sa Filipino store. Pakita ko sa inyo.
Yan lang, maliit lang siya. Dito na ako guys sa loob. Hanap tayo ng ano. Oh, may tulingan. Pwede kaya? Ang try nyo itong ano. Tulingan. Parang gusto ko magtulingan. Tulingan tayo dyan. Try ko itong tulingan. Kasi nakakuha ako ng ano, kalamansi. Sabi ko mag-try ako ng kalamansi. Palit lang yung ano nila release ko. Kuha tayo nitong ano. Oh. Talong kaya. Hey, Logan or something like that? One city down. It's like 3 miles from where she lived. It's a price, so she still lives in the same area. Pretty close to Phoenix. It's heavy. We bought everything in the store. Balik na tayo sa bahay. Ang init. I think it's 80 degrees now. It's pretty warm. Andito na sa bahay. Yan ang mga pinamili ko doon, no? Ito, tulingan. Guys, nagluluto ako ng ano, kusido na tulingan.